Balik hearing na ang House Quad Committee ngayong taon at lumabas po sa kanilang pagdinig na mga fall guy lang at hindi mga mastermind ang naipakulong dito po sa pagpupuslit ng 12 bilyong pisong halaga ng shabu noong pong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Kunin natin ang detalye sa live report ni Vic Sumentar. Vic. Alis sa ika-14 na pagkakataon ay muling itinuloy ng Quad Committee ng Kamara ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng mga isyu ng extrajudicial killings, illegal drug campaign ng Duterte administration at saka yung isyu ng Pogo maging ang isyu ng human rights violation. At dito ay naging mainit ang kauna-unahang pagdinig ng Quadcom ngayong taon. Nagkaroon ng maling pagpapataw ng hustisya sa mga nasangkot sa pagpapalusot sa bansa ng 12 bilyong piso na halaga ng shabu nung kasagsagan ng war on illegal drugs ng nakaraang Duterte administration. Itong inihayag ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at overall chairman ng House Quad Committee. Sinabi ni Barbers sa ika-14 na pagdinig ng Quadcom ng Kamara, ang mga nakakulong sa pagpupuslit ng shabu sa bansa ay mga fall guys lamang at ang mga masterminds sa shipment ng illegal na droga ay nananatiling malaya. Ang mga pagpuslit ng toneladang droga na nagkakahalaga ng mahigit 12 bilyong piso na ibinintang sa mga maliliit na tao ay isang kahina-hinalang hakbang upang pagtakpan ang mga tunay na may kinalaman. Binanggit ni Barbers ang kaso ni Mark Taguba, Fidel Anoche D. at Jimmy Guban na nahatulan na ng korte, subalit kung tutuusin, hindi sila ang masterminds ng pagpupuslit ng shabu sa bansa. Si Mark Taguba, isang batang-batang negosyante na sumasalo lamang ng mga pinarating ng mga nag-angkat o importer ng mga bagay-bagay kasama na ang illegal na droga. Wala siyang alam sa laman ng containers. Binigyang diin ng mambabatas na layunin ng investigasyon ng Quadcom ng Kamara na mabigyan ng hustisya ang tunay na nagkasala sa batas. If, however, these people are necessary fall guys in order to cover up for the truth, then we have committed a grave injustice which we are now compelled to rectify. Iginit ni Barbers, kailangang mapanagot sa batas ang mga tunay na personalidad sa pagpupuslit ng illegal na droga sa bansa. Ali, dito sa huling bahagi ng isinasagawang investigasyon ng Quadcom ay nagkinompronta na ng dalawang chairman ng Quadcom, sina Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante, itong si dating Mandaluyong City Chief Police Colonel Hector Grijaldo, na kung saan ay nagkaroon ito ng pagbawi ng kanyang deklarasyon dito sa Quadcom nung humarap ito sa Senado at idiniin ang dalawang chairman ng Quadcom na siya umano ay pinersa. Kaya siya nagkaroon ng statement na nagkukorroborate doon sa statement ni dating PCSO chairperson, retired Colonel Rowena Garma, na kung saan kasalukuyan na nag-iinit itong mga kongresista dahil sa pagsisinwaling. Sa ikalawang pagkakataon ay na-cite for contempt na naman itong si Colonel Grijaldo at siya ay ililipat ng kulungan mula dito sa detention facility ng Kamara, ay ililipat ito sa kulungan sa Station 6 ng Quezon City Police Station na nasa harap mismo ng Batasan Complex dahil doon sa kanyang pagsisinwaling na laging iginigiit ang kanyang karapatan, yung right against self-incrimination, dahil siya ay tinatanong tungkol sa nilalaman ng mismong kanyang affidavit na binasa sa investigasyon ng Senado. Samantalang si General Wilkins Villanueva naman, na dating PDEA Director General, ay inalis na ang contempt order sa kanya ng Quadcom. Balik sa inyo, Ali.
Vic, itong binabanggit ng Quadcom, particular si Congressman Ace Barbers, na nais nilang itama itong tinatawag nilang grave injustice na ito dahil maliliit na tao lamang nga ang napanagot dito sa 12 billion shabu na naipuslit sa bansa. Paano nila balak gawin yon na itama ito? Maghahain sila ng panukalang batas, Ali, na dapat hindi basta-basta magkakaroon ng pagdemanda doon sa mga hinihinala na nasangkot sa operasyon ng illegal na droga hanggat hindi nagsasagawa ng malalimang investigasyon dahil lumilitaw dito na yung mga masterminds, lalo na ngayon, inuugat ng Quadcom kung sino talaga yung consignee noong mga ipinasok na illegal na droga na hanggang ngayon ay hindi napatunayan sa mga isinagawang investigasyon ng mga otoridad nung mangyari ang naturang krimen na, Ali. Vic, particular na binanggit itong si dating prosecutor Aristotle Reyes na na-promote pa daw bilang RTC judge, no? At gusto daw nilang makaharap ito. Yan ba ay magagawa nila? Mapapatawag ba yan sa hearing ng Quadcom? Ang sabi ni Chairman Robert Ace Barbers, kailangan nila ngayon ang pahintulot ng Korte Suprema dahil itong si Judge Reyes ay isa ng hukom. So hindi basta-basta mapapaharap ito kung walang pahintulot mismo ang Korte Suprema, Ali. At sa pagbawi naman itong ni dating Mandaluyong Police Chief Grijaldo doon sa pagdiin niya sa Quadcom na pinilit lamang siyang pirmahan tong affidavit na siyang under oath yung kanyang sinabing testimonya sa Senado, sasampahan ito ng kasong perjury. Malamang, Ali, kasi nagagalit na itong mga congressman. 2 beses na ito, may panibagong contempt order dito at kinukonsulta ang legal officer ng Kamara kung sasampahan ng kasong perjury dahil nga nagsinungaling siya doon sa kanyang sinumpaang salaysay dito sa Kamara sa ilalim ng Quadcom at saka doon mismo sa Senado noong bawiin niya yung mga pahayag niya dito sa investigasyon ng Quadcom. Kaya 2 pagsisinungaling ang sinasabi nila, malamang 2 perjury ang kanyang kakaharapin dahil kung i-affirm niya o kaya babawiin niya yung kanyang sinabi sa Senado, magagalit naman ang Senado, Ali. Okay, maraming salamat. Vic Sementak nag-uulat live mula sa Kamara de Representantes. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.